Lord, kayo po maitaas ngayong pong araw na ito. Kayo lamang. In Jesus' name, amen and amen. Minsan pa, can we give God the best clap of praise? The best clap of praise! Woo! Bago ka umupo, lumapit ka sa 5 tao, sabihin mo, I'm glad that you are here. I'm glad that you are here. Praise God. Woo! Thank you, Jesus. Kamusta po kayong lahat? Hello po. Kamusta po kayo? Blessed na blessed. Amen? Amen, amen. Bago po ang lahat, sabihin natin ng ating J1 culture, I am a blessing, I am anointed, I am a deliverer, I am a good follower, I don't destroy, I build, I am not seasonal, I appreciate everyone and everything, I am part of something big, I am in partnership with Christ, and I am not extreme. Praise God, praise God. Ngayon pong month na ito ay sinaselebrate natin ang Hearts Day or Valentine's Day sa iba. And we're gonna talk about love. Amen? Pag-uusapan po natin ngayong araw na ito is about love. Sa Greek po, in Greek, there are 4 words for love. The first one is the eros, which means romantic love. Yan. Sino po dito ang mga mag-asawahan? Yan. Romantic love, eros. Second one is storge. It's a family love. Meron tayong mga kaibigan, parang hindi na talaga kaibigan, kundi pamilya na yan. No? Meron namang naka-experience, yung bang dahil kapamilya mo na, pamilya na ang turing mo, kahit na pumunta sa iyong bahay, okay lang. At pinapaalam mo pa nga yung ibang mga codes ng iyong pintuan dahil pakiramdam mo sila ay family na. Amen? That is storge. Phileo means friendship love. Sabi mo sa katabi mo, hi friend. That is phileo, friendship love. O sabi mo sa kabila, friendship. Saan tayo mamaya? Kinamay ka daw tayo mamaya. Okay. Friendship, phileo. French fries daw. Mga gutom na po mga nandito. Okay. The last one is agape. Sabi natin agape. What is agape? It is unconditional love. The love God has for us is unconditional. Ang pag-ibig ng Diyos is walang kondisyon. It's unconditional. Kaya po ang title lang isi-share ko sa inyo is Unconditional or The Unconditional Love of God. The Unconditional Love of God. Ephesians 1 verse 4, it says here, long before He laid down earth's foundation, bago pa man lalangin or ilikha ng Diyos ang mundo, God had us in His mind, had settled on us as the focus of His love. Yan po ang sinabi sa Ephesians 1 verse 4. At sabi pa dito, to be made whole and holy by His love. Bago pa lamang likhain ng Diyos ang mundo, iniisip ka na niya. Tingnan mo yung katabi mo. Nasa isip ka na at puso ka na ng Panginoon. You will realize before God created the foundation of the earth, He is already thinking about you. He is already thinking about you, and He loves you. God decided to love us. And we were made to be loved by God. Sino po dito ang architect? Or may kakilalang architect? Ang architect po, kailangan mo nang malaman ang purpose ng building bago gawin ang pundasyon ng building. At isulat at iguhit ang plano nito. Ganyan po ang architect. Same with God.
Before God created the earth to sustain human life, He had already planned everything about you. Bago ka pa pumunta dito sa lugar na ito, bago ka man ipanganak dito sa mundong ito, may plano na si Lord sa iyo. Kapatid, do you know how precious and valuable you are to God? Gaano ka ka-precious at valuable, gaano ka ka-importante sa Panginoon? Luke 12 verse 7. Ang sabi po dito, even the hairs of your head have all been counted by God. So do not be afraid. You are worth much more than many sparrows. May sasabihin po ako sa inyo, kung ang buhok mo, may pakialam si Lord, lalo na sa buhay mo. Kung sa buhok mo, may pakialam si Lord, at bilang ni Lord ang buhok mo, tingnan mo ang katabi mo, may buhok pa ba yan? Pastor, may pakialam si Lord. Sabi po dyan, even the hairs of your head have all been counted by God. So alam ng Diyos kung ilan na ang buhok mo. Kaya daw bilangin. Okay? How valuable you are to God. Isaiah 49:16. Gaano ka ka-importante sa Panginoon? I have engraved your name on the palms of my hand. Mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, you are loved by God. Amen? Sabihin mo sa kabila, you are valuable to God. Importante ka kay Lord. You are valuable to God, and He created the universe because God wants you to live, and He wanted you to be part of His family. Kindly tell to your neighbor, God loves you unconditionally. Amen? Bakit? Pero bakit? I was thinking, Lord, bakit mo ba kami minahal? Wala namang kamahal-mahal sa amin eh. Bakit tayo minahal ng Diyos? Wala namang maganda sa atin. Lagi nga tayong pumapalpak. Amen? What are the reasons why God loved us? Number one, because He is love. Ang gandang paliwanag, ano? Because He is love. The reason why God loves you, because God is love. 1 John 4 verse 8. Anyone who does not love does not know God, because God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. At masasabi ko po na love isn't just what God does. Love is who God is. Yan po ang Diyos. Siya ay pag-ibig. Ang Diyos ang source ng pag-ibig at siya ang pag-ibig. At nakaka-atpis pong isipin na ang Diyos natin ay puno ng pag-ibig. Sino po dito ang feel niya ang pag-ibig ng Diyos? Though hindi siya karapat-dapat, you're not worthy of His love. Pero ramdam mo pa rin yung pabor ng Panginoon. That's what we call grace. But God loves us unconditionally. Nakaka-atpis isipin na ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig. Dahil kung ang Diyos ay hindi Diyos ng pag-ibig, mahihirapan tayo lumapit sa Kanya. Right? Paano nalaman kung iniisip natin, ang Diyos natin ay paparusahan tayo lagi? Tayo kay lalapit pa? Hindi na. Kaya gusto agad sabihin ng Panginoon, I am full of love. God is full of love. Nature ng Diyos ang magmahal. Lahat ng plano at ginagawa niya ay perfect. Dahil ang Diyos ay puno ng pag-ibig, lahat ng ginagawa ng Diyos ay puno din ng pag-ibig at para sa ikabubuti mo. Can I hear an amen? Mabuti at puno ng pagmamahal ang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. James 1 verse 17, every good gift and every perfect gift is from above. Galing po ito sa Panginoon. Kaya kung ikaw ngayon ay may family, that's a good and perfect gift. Kung ikaw katabi mo ngayon ng iyong asawa, that is good and perfect gift. Sabihin mo sa katabi mo, kung katabi mo ang asawa mo, you are perfect gift from God.
Bakit nung naliligaw kayo, parang sinasabi niyo, you are perfect for me. Tapos nung mag-asawa na kayo, you are perfect. Right? Lahat po ng binigay ng Panginoon. Nakakaranas pa ba kayo hanggang ngayon ng pagpapala ng Panginoon? Amen? Ang sarap kaya. Makaranas ng pabor ng Panginoon. Kahit sabi ko, Lord, hindi naman kami karapat-dapat. Pero Lord, thank you. Kaya nung habang inaawit natin yung awiting kanina, Lord, marami pong salamat, Panginoon. Lord, sa iyong pag-ibig sa amin, we are unworthy, but you still bless us. You still bless us. Kaya kapatid, huwag mong pagdudahan ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. Huwag mong pagdudahan. Baka until now, inisip mo pa rin, ako kaya mahal pa rin ni Lord. Bakit ako'y single pa rin? May single pa ba dito? Parang may mga asawa na mga dito eh. Bakit gano'n? Ako kaya mahal pa rin ni Lord. Mahal ka ni Lord dahil siya ay Diyos ng pag-ibig. Amen? What are the reasons why God loves us? For our salvation. Number 2, because He wants us to be saved. Para maranasan natin ang kaligtasan. John 3:16, for God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life. Hindi kalooban ng Diyos na tayo ay mapahamak. Hindi kalooban ng Diyos na mapahamak ang iyong kaibigan, ang iyong kamag-anak, ang iyong nanay. Hindi kalooban ng Diyos na mapahamak ang bawat isa sa atin. Ano ba ang salvation, Pastor? Salvation is kaligtasan ng ating pong kaluluwa. Ang sabi ng iba, basta may bigas, kami ay ligtas. Narinig niyo na po ba yun? Basta kami, Pastor, ay may bigas, kami ay ligtas. We have to understand na may pinakamatinding problema po ang tao. And what is that? What is the greatest na problem of all mankind? Ito po ay sin, kasalanan. Romans 3:23, for everyone has sinned. You see, ang bawat isa po sa atin ay nagkasala. We all fall short of God's glorious standard. Taas po ang kamay ng di nagkasala. Lahat po ay nagkasala. Walang nakaabot. And sin became a barrier between God and man. Kaya hindi makalapit sa Panginoon. Nare-realize nyo po ba, kapag ka nagkakasala ka, hindi ka basta makalapit kay Lord? Yung bang alam mo sa sarili mo na may ginawa kang kalokohan, kaya nung sinabi ni Pastora, ikaw ang mag-opening prayer, hindi, wag muna ako. Yung sana lang. Kasi alam mo sa sarili mo, Lord, ang bigat sa loob. Right? Kasi po ang kasalanan ang nagiging barrier between God and man. Walang nakaabot sa kabanalan ng Diyos. Therefore, no one is worthy to go to heaven unless somebody who is perfect and pure will pay for our sins. Ang problema, walang perfect and pure na tao dito po sa mundong ito. Kaya ang Diyos na ang gumawa ng paraan. You know, sabi ko, Lord, nung binabasa ko to, Panginoon, salamat sa unconditional love na ginawa mo. We are all unworthy, pero ikaw na ang gumawa ng way, pinadala ng Diyos Ama ang kaisa-isahan niyang anak, walang iba kundi si Jesus Christ na nagbayad ng ating mga kasalanan. John 3:16. Balik tayo. For God so loved the world, He gave His only begotten Son. Nag-iisa niyang anak. Kapag po ba may anak kayo, ibibigay niyo po ba? Yes, Pastor. Mabait kasi. No, hindi. Siyempre, pagka anak mo yan, mahal na mahal mo yan. Ang iba nga sa inyo, pagka magpapakasal ang inyong anak, di kayo nalulungkot pa. At sinasabi niyo, hindi, ariyan pinakain ko, tapos inalagaan ko rin, tapos kukunin lang. Pero sabi ko, Lord,
Iba yung pag-ibig niyo sa amin. It's unconditional. Walang kondisyon, kapatid, ang pag-ibig ni Lord sa iyo. Mahal na mahal ka niya. Hindi lang sinabi ng Diyos na mahal niya tayo. Pinatunayan niya ito. Hindi lang sinabi ni Lord, God loves you, I love you. No. Hindi lang sinabi ng Diyos, kundi pinatunayan ng Diyos ang kanyang pagmamahal. Kaya ang pag-ibig, hindi lang yan sinasabi, pinapatunayan yan. Right? Pinapatunayan lang yan. Pinapatunayan yan. Pastor, mabait naman ako eh. Mas mabait pa nga ako dito sa katabi ko. Tingnan mo nga katabi mo. Mukha bang mas mabait ka dyan? Mukha namang mas marami itong kasalanan kaysa sa akin. Isaiah 64 verse 6. We are all infected and impure with sin. Ito po ang problem. We are all infected and impure with sin. When we display our righteous deeds, they are nothing but filthy rags. Kapag ka pinagmamalaki mo ang iyong kabutihan para makapunta sa langit, hindi pa rin yan sapat. At ang tingin ng Diyos sa iyong kabutihan ay isang maruming basahan. We cannot boast our good deeds to God for access to heaven. We cannot go to heaven and tell God, Lord, I did a lot of good things. No, our good deeds are not enough for you to go to heaven. We are not saved by our good works. It is only by the grace of God. Ephesians 2 verse 8, for it is by grace you have been saved through faith in Jesus. This is not from yourself. It is the gift of God. Verse 9, not by your works, so that no one can boast. Hindi mo kayang ipagmalaki sa Diyos. Ay ba, Lord, mas malaki ang aking binibigay na tithes, kaya ako'y makakapunta ng langit. Ang dami ko kaya, Panginoon, tinulungan sa Pilipinas. Ako'y makakapunta ng langit. No. It's only by the grace of God. Amen? Hindi ka pupunta ng langit dahil sa iyong mabubuting gawa. Pupunta ka ng langit dahil naniwala ka sa ginawa ni Jesus sa cross na binayaran niya ang iyong kasalanan. Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Matatagpuan lamang natin ang salvation, ang kaligtasan po ng ating kaluluwa if we receive Jesus as our Lord and Savior. Pastor, ako na may na-attend. Sa JA1 pa nga. No. Hindi ka maliligtas dahil umaattend ka sa JA1. Maliligtas ka dahil nasa puso mo at tinanggap mo si Jesus sa iyong puso. Naniwala ka sa ginawa ni Jesus sa cross, binayaran ni Jesus ang iyong kasalanan, at sapat na yon, kapatid. Amen? We are all hopeless until Jesus came. And that is unconditional love. Whew. Ang sarap. Sabi ko, Lord, wow, lahat kami hopeless. Tingnan mo katabi mo, mukha bang hopeless yan? Sabi mo, may pag-asa ka pa. Amen? May pag-asa ka pa. Sabi mo, isigaw mo, may pag-asa ka pa. Aba, may ka mawawala ng pag-asa. Ay, di kayo minahal ka ni Lord, niligtas ka niya sa kasalanan. Amen? Kung ang pinakamatinding problema na solusyonan ng Diyos, yan pa kaya ang problema mo. Amen? Gaano ka kalaki ang problema mo? Parang kapag kakalaki-laki ng problema mo, no. Noong pong last year, I was thinking, Lord, paano ko kaya pagkakasyahin ang budget namin? Alam niyo po na ba ang problema ako? Ano ko kaya pagkakasyahin? Kasi po may binabayaran akong loan eh. Tapos before this year ends, sabi ko, Lord, I know that you will provide. Nananampalataya ako, Panginoon, na maayos po ang aming finances. Alam niyo po, before this year ends, yung binabayaran ko every month, natapos na pala. Kaya nag-i-expect ako na may kakaltas doon sa aking checking. Wala nang nakaltas. Sabi ko, bakit walang nakaltas dito? Tapos pinag-aralan ko, naka 5 years na pala ako, nabayaran ko na pala lahat. Kaya sabi ko, Lord, ang buti mo. Mapalakpakan natin si Lord.
Alam niyo po, sabi ko, hindi nagkataon eh. Hindi nagkataon na last year ako nag-full time. Hindi nagkataon na last year din natapos yung bayarin ko. Sabi ko, Lord, sabi ko, talagang lahat, Panginoon, inayos mo and everything will work together for good. Dahil mahal tayo ng Panginoon, aayusin niya lahat. Kaya ni Lord, ayusin ang lahat. Amen? Kaya huwag kang mawala ng pag-asa. Because of unconditional love of God, salvation became possible. Naging posible dahil sa unconditional love ni Lord. Amen? What are the reasons why God loves us? Number 3. Number 3 na po tayo. For us to be changed and be restored. Who among you right now gusto niyo ng pagbabago sa buhay niyo? Sino po dito gusto ma-restore? Ma-restore ang kanyang pag-ibig kay Lord? Ma-restore ang kanyang apoy kay Lord? Amen. One thing I realize, kapag talaga naunawaan mo ang pag-ibig ni Lord, babaguhin ka nito. Kaya po sabi sa Bible, God is changing us from glory to glory. Romans 5 verse 10, punta po tayo dito. For since our friendship with God was restored. May na-restore eh. Kapatid, yung dating magkaaway kayo ng Diyos, may na-restore dahil sa unconditional love ng Panginoon. Ang sabi dito, For since our friendship with God was restored by the death of His Son Jesus, while we were still enemies, we will certainly be saved through the life of His Son. Dati, papunta tayo doon sa impyerno. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, unconditional, at namatay si Jesus para sa atin, nagkaroon ng pagbabago. Tayo ngayon ay may karapatan ng pumunta sa langit dahil tayo ay naniwala sa ginawa ni Kristo. Can I hear an amen? Naunawaan po ba natin? Before, we were God's enemies. But because of unconditional love of God, the friendship was restored. Because of unconditional love of God, change. Ang pagbabago ay posible. Restoration is possible. Anong gusto mong ma-restore, kapatid, sa buhay mo? Restoration is possible because of what Jesus did on the cross. 2 Corinthians 5:17, this means that anyone who belongs to Christ has become a new person. The old life is gone and a new life has begun. Binago na ang dati mong nature. Ang nature mo, gustong-gusto mo magkasala. Gustong-gusto mong sumuway sa Panginoon. Pero sabi dyan, anyone who belongs to Christ has become a new person. May bago ka ng nature. At ang gusto mo na ay i-glorify ang Panginoon. God's love can change a person's heart. May nababago palagi sa taong naka-experience ng pag-ibig ng Diyos. Palaging may nababago. At laging ang pagbabago ay sa pabuti, ng pabuti, paganda ng paganda, paputi ng paputi na eh, no? Pastor, nakakaano kayo? Paano naman kami? Moreno kami. Paganda ng paganda, pabanal ng pabanal, papugi ng papugi. Amen. Laging may pagbabago. Anong pagbabago, Pastor? What are the things na nagbago? Simula nung minahal tayo ng Panginoon unconditionally at tinanggap natin si Jesus sa ating puso. Tatlo po ang nagbago eh. Nung tinanggap mo at kung tatanggapin mo si Jesus Christ sa iyong puso, 3 things will be changed. Number 1 is your identity. Number 2 is your authority. And number 3 is your destiny. 3 things na nabago because of the unconditional love of God. Your identity. John 1:12. But to all who believe Jesus and accepted Him, God gave the right to become His children. Kapatid, anak ka na ni Lord. Kaya kumilos kang anak ng Panginoon. Nung tinanggap mo si Jesus sa iyong puso, you became a child
of God. Dati enemy kayo, ngayon anak ka na. At ang anak kapag lumalapit sa kanyang tatay, hindi nahihiya. Ang anak kapag ka nasa bahay, ano ka dito ang anak? Lagi ka nakikipag-usap sa tatay. Amen? Kailangan lagi may communication, anak Hindi tayo lumalapit sa Panginoon para genie lang. No. He is your Father and He is also your God. Ano pang nangyari sa iyong identity? Number 2, nandyan yun You became the righteousness of God in Christ Jesus. Dati, hindi ka karapat-dapat Pero tama na yung pagsasabi na, no, makasalanan pa rin ako, pastor. Hindi ka na makasalanan dahil tinanggap mo na si Jesus. You are the righteousness of God in Christ. Ang tingin na sa'yo ng Diyos, you are righteous. Hindi na sinner, kapatid. Kaya wag mo nang ideklara na, I am still a sinner. No, hindi ka na sinner. You are the righteousness of God in Christ. Dahil ang nakikita na sa'yo ni Father God ay si Jesus. Can I hear an amen? 2 Corinthians 5:21, for our sake, God made Jesus to be sin who knew no sin, so that in Him, we might become the righteousness of God. Yung ba nga, dati hindi ka makalapit sa Diyos, basta-basta, pero nung tinanggap mo si Jesus, pwede ka na lumapit, kapatid. You are the righteousness of God in Christ. Amen? May nabago na sa identity mo. Letter B, your authority. Anong authority meron ka? Ito po yung dinideklara natin Calling po ng ating church, Luke 4:18 and 19. For the Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Kapatid, nung ikaw ay naging anak na ng Panginoon, may authority ka. Ba't di mo ginagamit ang authority na binigay sa iyo ni Lord? The Spirit of the Lord is upon you. Holy Spirit is with you, kapatid. Once you receive Jesus as your Lord and Savior, the Holy Spirit is in you as well. At si Holy Spirit ang tutulong sa iyo. Pastor, di ko kaya. Hindi mo naman talaga kaya Si Lord, sino ba may sabing ikaw gagawa? Si Lord naman. Ikaw lamang yung magiging daluyan ng pagpapala. Pero ang problema sa atin, hindi natin alam may authority pala tayo. Kaya kapag ka merong sakit at meron kang kasama na may sakit, ipag-pray mo. Ipag-pray mo. In the mighty name of Jesus, by the stripe of Jesus, you are healed. Bakit ka magpipray? Bakit mo ipag-pray? Dahil binigyan ka ng authority ni Lord. Amen? Dahil ang authority na binigay sa iyo ng Panginoon, ikaw ay mananagumpay, kapatid. Amen? Kaya huwag kang matakot kapag ka nasa sitwasyon ka na hindi maganda, tumayo ka sa authority mo. Lord, I do believe, Panginoon, lahat ay magiging maayos. Amen? Pray! Pag-pray mo yung mga kailangan ng prayer, wag mo nang tawagin, Sister, ikaw yung Pastor, no, ikaw na mag-pray, kapatid. Binigyan ka na ng authority ni Lord, di mo pa ginagamit. Siguro, magsishare dito si Pastor No, ikaw na mismo. Pwede kang gamitin ni Lord, basta sabihin mo ang iyong testimony. Alam mo, dati, ganito yung buhay ko. Alam niyo ba, ang pinakaunang Bible, right now, actually, ang Bible ay ikaw. Nakikita ng tao ngayon, ang buhay mo. Kasi kung marami kang alam sa Bible, at di naman nakikita sa buhay mo, wala din Pero nung nakita si Jesus sa buhay mo, maniniwala yan kapag ka nag-share ka. Amen? The Spirit of the Lord is upon you, kapatid. He has anointed you. Inanoint ka ni Lord. Huwag mong basta-bastahin. Gamitin mo naman yung authority na binigay sa iyo ni Lord. Amen? John 14:12, Jesus said, very, very truly I tell you, whoever believes in me
will do the works I have been doing, and they will do even greater things, because I am going to the Father. Amen. Huwag nang matakot. Sabi mo sa atin mo, huwag kang matakot. Gamitin mo authority mo. Come on. Amen. Kapag may nakita ka at nagkakaroon ka ng burden, parang gusto ko, pastor, magsimula ng life group dito. Simulan mo na. Binigyan ka ni Lord ng authority. Amen. Alam niyo po, tuwan-tuwa ang kaaway kapag hindi ginagamit natin ang ating authority. Pagka hindi mo ginagamit ang authority mo, tuwan-tuwa ang kaaway. Why? Ang dami mong namimiss. Ang dami mong namimiss, kapatid. Kapag ka merong somebody na sa tingin mo, kailangan mong ipag-pray mo na. Huwag mo nang hintayin yung iba. No. Ano? Pag minsan kasi iniisip natin, pastor, hindi ako karapat-dapat. Yan na naman tayo eh. Balik na ulit tayo sa identity. Ano bang identity mo? You are a child of God. You are the righteousness of God in Christ. Amen. Letter C. Ano pang binago ni Lord? Yung destiny natin. Amen. Binago ni Lord yung destiny natin. Philippians 3:20. Basahin natin sabay-sabay. But we are citizens of heaven. Wow. Come on, pumalakpak nga yung mga citizens ng heaven. Pumalakpak yung mga citizens ng heaven. Tagalangit na tayo eh. Amen. At lahat ng tagalangit ay, ibang kumilos sa mga tagalangit. Ang mga tagalangit ay mabilis magpatawad. Amen. Wala kang makikita sa langit na magkakagalit sila doon. Amen. Sa langit ay punong-puno ng pagmamahalan. Amen. Dati kaaway ka ng Diyos at di ka tagalangit. Ngayon, anak ka na at tinuturing sa iyo ng Diyos ay tagalangit ka pa. Dati hindi tayo ligtas, pero ngayon ligtas ka. Katindi po ng unconditional love ng Diyos. Tagalangit ka na. Ang mga tagalangit, mas concerned sa mga bagay na eternal kaysa temporary things. Paano ko masasabing tagalangit ako? Mas concerned ka ngayon sa mga bagay patungkol sa eternity kaysa sa mga temporary things. Pastor, bakit kahit tinanggap ko na si Jesus, nagkakasala pa din ako? Bakit ganon, Pastor? Yes, pwede pa rin magkasala kahit tinanggap mo na si Jesus. Because we are still in an imperfect world, palaging pwedeng bumagsak sa kasalanan. Pwede pa rin bumagsak. Nasa mundo pa rin eh. Pero, may sasabihin ako sa inyo, hindi excuse ang pagbagsak sa kasalanan para hindi ka na bumangon muli. Hindi excuse ang pagbagsak mo kahapon para hindi ka na bumangon ngayon. Kasi iba yung kahapon, iba yung ngayon. Iba yung nananatiling nakabagsak, iba yung tumatayo. Kaya I challenge you, bangon muli. Nagkasala ako, Pastor, bangon muli. Why? Proverbs 24:16, for though the righteous fall 7 times, they rise again. Bangon uli. Amen? Sabi mo sa kapatid mo, bangon uli. Bangon. Pastor, bangon uli. Amen? The difference of being in Christ is that even if you fall, you will not stay in a fallen state. Because you know that you are not meant to be defeated, but be victorious. Amen? Victorious. 1 John 5 verse 4, for every child of God defeats this evil world, and we achieve this victory through our faith in Jesus. Dahil sa pananampalataya mo sa Panginoong Hesus, ang destiny mo ay hindi ka defeated, kundi ikaw ay victorious. Kaya sabihin mo sa katabi mo, mananagumpay kay. Amen. Huwag na malungkot. Ano yung lagi ng sibangot, pupunta sa mga kasalubong mo sa Costco, lagi nakasibangot.
Lalim ng iniisip. No. Baingiti naman. Amen? Kaya akala tuloy ng iba, ang pagiging Christian ay malungkot. Masaya maging Christian. Dahil alam natin, pinagtagumpayan na ni Jesus lahat ng bagay. Come on, palakpakan natin si Lord. Ano pang reason? Bakit minahal tayo ni Lord? Because God wants you to be blessed in every aspect of your life. God wants you to be blessed in every aspect of your life. Dahil sa pag-ibig at pagmamahal ng Diyos, kaya siya namatay sa krus. At nagkaroon pa ng benepisyo ito para sa atin. Anong benefits? Noong namatay si Jesus, 2 Corinthians 8 verse 9. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake became poor. Naging four na eh. Four. Became poor. So that you, by His poverty, might become mayaman ka pala. Palakpak nga ng mga mayayaman. Yung mga hindi pumalakpak, kayo may sabi niyan. Hindi will ni Lord na magkaroon tayo ng poverty mindset. Ito po ang nagpapatunay. Ayaw ng Diyos na magkaroon tayo ng poverty mindset. When it comes to poverty mindset, pag-usapan nga natin yan, yung wealthy or rich mindset at poverty mindset. Because rich mindset isn't just about money. Rich mindset isn't just about money. It's about growth. Sino po dito gusto mag-level up? Rich mindset is talking about growth mindset. Ito po yan eh. Ito pong rich and wealthy mindset, having an attitude of gratitude. Laging thankful. Ang mga rich mindset, lagi yung thankful. Kahit anong nangyayari, they are thankful. They are forgiving. Rich mindset eh. They takes responsibility for their mistakes. Ang mga rich mindset, they encourage one another. Ano po? They encourage one another. One another yan. Encourage other lang nalagay ko. They encourage one another. Pwede ba ngayon i-practice natin? Pwede bang i-encourage mo yung katabi mo? Ano bang po pwede mong i-encourage dyan? Sabihan mo naman ng encouragement. Baka naman pag nakikita kayo iba-ibang lagi ng puro negative pag sinasabi nyo. Sabihan mo nga naman ng encouragement. Ang kaganda mo ngayon. Bagay sa iyo yung suot mo. You look good. You look good today. Sabihin mo naman. Baka naman pagka nagkita kayo, ba kayo nataba lagi? Parang ikipataba ng pataba. Yan tuloy, ayaw na bumalik sa church. Encourage one another. Yan po ang rich and wealthy mindset. They encourage one another. Number 5, wants everyone to be successful. You know what? Ang rich and wealthy mindset, they are thinking, if you will be successful, I will be happy for you. Masayang-masaya ako kapag ka nagiging successful ka. Kapag ka napapromote ka, I'm very happy. But you know what? The poor mindset is this, attitude of entitlement, holds grudge, blames others for their mistakes, criticizes others, hopes other will fail. Poor mindset. Tuwan-tuwa sila kapag ka merong ibang tao na bumabagsak. Nagkasala, bumagsak siya. You're very happy. But you know what? Rich and wealthy mindset, they wanted everyone to be successful. Ngayon, saan tayo dito? Nasaan tayo dito ngayon? Let's assess our lives, our hearts. Nasa rich or poor mindset ba tayo?
Sino dito gustong i-practice yung wealthy mindset? Amen. Amen. I-practice natin. Yung mga mayayaman, iba yan magsalita. They encourage. They encourage. Amen? Ngayon ko lang napatunayan na walang tagalangit na madamot or kuripot dahil mayayaman. Amen? Lahat ng tagalangit ay binigyan ng karapatan ng Diyos na maging mayaman. When I talk about mayaman, hindi lang to about sa money. Mayaman sa pagmamahal, mayaman sa gagandahan loob, mayaman sa pagtatanim ng mabubuting bagay sa iba. Why? Because you are rich. Amen. I pray this 2025, God will bless us more. Sino gusto nun? Inyo na! Woo! Sabi mo, akin yun! Amen! Mayayaman. Grabe. Excited ako dito. Papayamanin tayo talaga ni Lord. Amen. Alam niyo, tama yung sinabi ni Doc Jing eh. Last week sabi niya, ang mga bata ngayon ay mga magiging milyonaryo. Why? Dahil ngayon may pagkakataon tayong ituro sa kanila yung tamang principle. Ano po, pwede nating ituro sa kanila ang principle ng Bible. Kami po mag-asawa, though wala pang bank account ang aming anak, kapag kami nagtatanim po sa aming anak, inaalis na agad namin ang tithes. At nakakatuwa, sabi ko, Lord, gusto ko ma-practice agad yung aking anak. Bata pa lamang, inaalis na namin ang tithes, binigay namin ng first fruit niya, yung natanggap niya sa government. Anong tawag doon? Child tax. Sabi ko, Lord, ito po first fruit ng aking anak. Ang masaya-masaya kami dahil ngayon, ang aking anak po walang sakit. Hindi po nagkakasakit. Kahit na malamig. Kasama ko po yan lagi kapag kami gawain talagang karga-karga namin dalawang mag-asawa. At sabi ko, kalamig Pero hindi ko nagkakasakit. Sabi ko, Lord, salamat. May protection ka talaga sa aking anak. Ayan po mga susunod na mga pastor at mga politicians na may takot sa Diyos. Kaya ngayon pa lamang, i-practice na agad natin, mga anak. Ano po, narinig ko si Brother Bert, nagkakaroon sila every day ng devotion nagkakaroon sila Mag-anak daw, kasi gusto daw nilang expose ang kanilang anak sa Bible study. Para paglaki, yung bang expose na yung kanilang anak, Daddy, kailan tayo magdi-devotion? Amen? Bata pa lamang, sanayin na natin. Amen? Dahil yan ang mga susunod na gagamitin ng Panginoon. And I do believe and we declare, ang mga kabataan na susunod na henerasyon ay payayamanin ng Diyos. Bakit? Bakit, Pastor? Because number 5, that we might be a blessing to others. Ayun yun Yun naman talaga yun Bakit kapag papalain ni Lord? Lagi pong may purpose ang Panginoon. Bakit niya gagawin ang isang bagay? Bakit kapag papalain ng Diyos? Para maging pagpapala sa maraming tao. Sino po dito gusto maging pagpapala sa maraming tao? Alam niyo po, this 2025, I am praying, Lord, pagpalain mo pa ako para maging pagpapala ako sa maraming tao. Ito na yung prayer natin. Lord, I pray maging pagpapala ko sa maraming tao. Dahil yung pagpapala ni Lord, susunod talaga yun sa iyo. Hahabulin ka niya. Ang sabi niya, i-overtake ka pa nga niya. Amen? Hindi hahabol sa iyo ang pagpapala. Hindi ka hahabol sa pagpapala, kundi ang hahabol sa iyo ang pagpapala. Amen? Why? Because ginagamit ka ng Diyos. We might be a blessing to others. Matthew 28:19. Ito po ang sinabi ni Jesus bago siya pumunta sa langit. This is the Great Commission. Wala siyang ibang sinabi. Ito lang So, ibig sabihin, importante po ito na dapat nating gawin. To be a blessing to others. Paano ba ako magiging pagpapala sa iba? It's not just about money. Mga kapatid, hindi lang pinag-uusapan dito ang pagtatanim
Pinag-uusapan po dito ang eternity. Paano tayo magiging blessing sa iba? Matthew 28:19, therefore go and make disciples of all nations. At paano natin yung magagawa? Share mo naman si Jesus. Huwag mo lang sharean. Alagaan mo din. Kasi akala ng iba kapag na-sharean na, tapos na. No, hindi. Abay, may sinabi si Lord, go and make disciples. Huwag mo lang sharean ng salvation, alagaan mo din. Amen? Dalawa po ang task na binigay sa atin ni Lord. Go and make disciples. Pastor, ano ba yung disciple? Pag po sinabing disciple, they are followers of Jesus. Iba po ang believers sa disciple. Ang believers of Jesus, they just believe in Jesus. Pero po ang disciple ni Lord, they follow Jesus. Iba pong level kapag ka-disciple ka na. Hindi ka lang naniniwala sa Panginoong Hesus, sumusunod ka rin sa Kanya. And who among you right now gusto mong mag-level up kay Lord? Who among you right now gusto mong maging disciple ni Lord? Amen? Lord, gusto kong maging pagpapala sa iba. Pastor, marami akong busy kasi ako eh. You know what? Kaya nagiging busy ang isang tao. Hindi importante ang iba. Or hindi importante yung pinapagawa ni Lord. Ang importante talaga ay kung anong gagawin niya. Kapag ka-importante sa iyo ang isang bagay, gagawa ka ng paraan. Why? Importante. Amen? Sabi ko nga, Lord, bigyan mo kami ng heart and burden. Kasi akala ng iba, we will live here for 1,000 years. Hindi alam ng iba. Yung iba ay hindi natin alam. Ano po? But we are praying na humaba ang buhay natin. You know what, kami, ang dalawang mag-asawa, we always pray, Lord, ingatan niyo po ang taga-JA1, ang mga pastors natin, ang elders, ang leaders. Lord, ingatan niyo po sila. Bigyan sila ng mahabang buhay. Bakit? What is the purpose of long life? Para makapag-serve kay Lord. Baliwala kung mahaba nga ang buhay natin, pero hindi naman tayo nagsaserve kay Lord. Kapag ka tumigil ka na mag-serve kay Lord, maybe it's time to go to heaven. Why? Ano pang purpose mo? Para lang dito sa temporary things? Or these temporary things? Nagpapakahirap tayo dito sa temporary things? Pagod na pagod ka for how many years? 50 years ka nagpapakapagod. Then after that, ang end mo, mamamatay din. Then after that, may iba nang magmamana nung iyong pinaghirapan. Then after that, anong mangyayari? Pero kung ngayon kapatid, kung binibigyan tayo ng oras ng Panginoon, it's time to serve Him. Habang may oras pa, mag-serve na tayo. Huwag na natin aksayahin ang oras natin. Alam niyo, may nagsabi nga po, bigla, Pastor, bakit ang bata mo? O pwede ka pa namang gawin mo yung mga bagay na gusto mo. O pwede naman eh. Pero alam niyo po, naisip ko lang din, kung binigyan na tayo ng pagkakataon ng Diyos na maglingkod, itotodo ko na. Why? Para sa Lord to eh. Para sa Lord to eh. Ang pinag-uusapan dito, eternity, hindi temporary. Amen? Ang sabi dyan, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely, sabi dyan, sabi natin surely. And surely, I am with you always, to the very end of the age. Kung gusto mong kasama si Lord palagi, it's time to serve Him, kapatid. Kung gusto mong samahan ka ni Lord sa lahat ng bagay, it's time to serve Him. Gawin mo lamang ito. Go and make disciple. Go and make disciple. Hindi sinabing go. Actually, pag minsan, alam niyo po dati, because I'm a worship leader, ang thinking ko noon, nagsaserve na ako kay Lord. At bigay todo ako sa pag-worship lead. Ang sabi ko, Lord, para sa iyo to. Pero nung nalaman ko, ang number one na dapat ginagawa ko is to go and make disciple, alam nyo, nag-iba ang aking mindset.
Nagwo-worship lead pa rin ako, pero mas ginagawa ko ito. Dahil ito ang sinabi ni Lord bago siya pumunta ng langit. Pagdating sa langit, magwo-worship na lang tayo, hindi na tayo doon mag-go and make disciple. Pero habang nasa lupa pa tayo, mag-go and make disciple tayo. Amen? You are made to be God's extension of His great love to others. Hindi lang pala dapat natin tanggapin ang unconditional love ni Lord, kundi dapat din itong i-share. Therefore, love is not meant to be kept, it is meant to be shared. Huwag mong ikip ng ikip. Kung may pagkakataon pa, i-share mo. Madami tayo ditong kaibigan. Ilan tayo dito ngayon? Right now? 800? 800 po tayo ngayon. I think 82 daw. 82 po tayo ngayon. Biro niyo po, if we are 82 here, at meron tayong tig-iisa next week, ilan tayo? 160? 164. Eh kung tigagalawa tayo, tigagalawa lang tayong i-invite next week, ha? Ilan tayo? 300, di ako magaling sa math eh. 246, 200 something. Biro niyo po, if 82 person, meron tayong tigsa 10 kaibigan at i-invite natin dito next week. Ilan tayo? 800? 820 na tayo. Alam niyo, walang imposible kay Lord. Amen. Ang isip kasi natin, Pastor, mahirap. Mahirap talaga kung hindi mo i-invite. Pastor, in-invite ko na. O, i-invite mo uli. Kasi darating ang time, susuko at pagbibigyan ka rin yan. Amen? Kung sa'yo nga, walang sumuko at pumunta ka dito ngayon. Dahil dati, di ba, ang hirap-hirap mong i-invite. Ini-invite mo, dami mong dahilan, pero dumating ang time, kinausap ka ni Lord. Kaya bago tayo mag-invite, pray for them first. Pray for them first. Lord, kausapin niyo po ito. If we really love others, if we really want to be blessing to others, we will share Jesus Christ to them. Amen? Ito po ang challenge natin this week. Ang challenge po natin this week is I want to be a blessing to others by sharing the love of God, by sharing Jesus. Amen? Handa na ba kayo? Handa ba kayo doon? So this will be our assignment, our challenge next week. Tignan mo yung katabi mo, next week. Tigi-isa. Kahit isa lang. Ano po? I think hindi yung mahirap. Ano po? Tigi-isa. Kaya. Amen? At hindi lang natin i-invite, kundi aalagaan. Sabi mo sa atin mo, aalagaan ha. Pastor, kailangan ko rin na mag-aalaga sa akin. Ilang taon nag-o kayo? 16. Parang katagal nyo na akong inaalagaan. Amen? Maybe kung last year, inaalagaan ka, this year, ikaw naman yung mag-aalaga. Amen? Kasi may pagbabagong nangyayari. Dahil sa unconditional love ni Lord, nile-level up ka ng Panginoon. Amen? Alam niyo po, this coming December, paghahandaan po natin dahil meron po tayong tinatawag na Leaders Night. Leaders Night po. Na doon po natin binibigyan po natin ng awards. Nagkakaroon tayo ng recognition at awards po sa mga taong soul winner. And gusto ko po maging part po kayo noon. This coming April, we will have Moment with God retreat. I-ano na po natin yun sa ating schedule. Bakit ko po ito sinasabi? Kasi po, importante po ito. Alam niyo po, napakatindi po ng ginawa ng Diyos sa akin noong MGR, the Moment with God retreat. Dati po, ang thinking ko sa akin sarili, hindi ako gagamitin ni Lord. Ay yung ganaman hong, kami taga Batangas ho kami. Tapos
Ako ang pinakabunso sa aming magkakapatid. Nag-iisa ho akong lalaki. I never think na ako po ay mag-i-speak dito sa inyong unahan at gagamitin ng Panginoon. Kami po ng aking nanay, ang aking po tatay din, kasama din po namin, nagtitinda lang po kami ng palamig sa palengke. Di po kami naglalako ng palamig. Never in my life, naiisipin ko na I will be used by God. Hindi po eh. Sabi ko, imposible, Panginoon. Then after years, after 20 years, I think after 20 years or 25 years, hindi ko alam, parang after 18 years, dating magpapalamig, ngayon po nandito na ako sa inyong harapan. By God's grace. Hindi ko maisip, sabi ko, Panginoon, binago mo buhay ko. Pero alam niyo po, doon sa MGR, doon ko po nalaman na hindi ako kinreate ng Panginoon for nothing. Hindi ako kinreate ng Panginoon para sa wala lang. God created me for something. And God created me for a great plan. At after that, na-realize ko, Lord, pwede mo pala akong gamitin. Nagsimula po ako sa life group. Sino po dito may life group? Nagsimula po ako sa life group. At sabi ko, Panginoon, itong life group ko, Panginoon, gamitin mo. Doon po sa Pilipinas. Yung isa po doon, naging pastor na sa biyaya ni Lord. At yung mga naalagaan po namin doon, naging pastor na din. Sabi ko, Lord, salamat. Dahil ginamit niyo rin po ako, Panginoon, para sa kanilang buhay. It's all by God's grace. Sabi ko, Lord, salamat sa biyaya mo. Ginagamit mo na sila ngayon. Ngayon po, ang iba, may hawak ng churches. Nakakatuwa. Sino po gusto dumating ang time, siya gagamitin ni Lord para maging pagpapala sa iba? Alam niyo po, yung mga ini-invite niyo, hindi niyo po alam. Baka yan, gagamitin yan at magiging pastor yan. Amen? Kaya wag mong mamaliitin ang kung sino man. Sinasabi mo, yung gagamitin ni Lord. No. O pwede gamitin niya ni Lord. Ba? Hindi mo alam kung paano kumilos si Lord. Hindi mo alam kung paano kumilos si Lord. Next year, abangan ninyo. May mga taong talagang iipopromote ni Lord. Sabi ko, Lord, it's time, Panginoon. It's time. We will go and make disciple. Because in Edmonton, wag lang mindset natin, ang vision lang natin ay tayo-tayo na lang. In Edmonton, our vision is, Lord, ang whole Edmonton mawin namin para sa iyo. Because we want to be a blessing to others. At hindi lang Edmonton, I think buong Canada. Amen. Excited kayo doon. Hindi lang Edmonton, buong Canada at buong mundo. Pero, I challenge you, magsimula ka muna sa life group. Why? Ang mapapagkatiwalaan sa maliit, mapapagkatiwalaan sa malaki. Pero kung sa maliit, hindi ka na mapagkatiwalaan, mahirap. Doon ka muna. Doon sa life group mo, i-empower mo ang iyong sarili. Alam nyo, sabi ko, Lord, napakatindi. There's a power in every life group. Kapag wala po kayong life group, magsabi lamang po kayo. At marami po tayong mga leaders na po pwedeng mag-alaga sa inyo. Sino po ditong wala pang life group? Lahat ay may life group na, no? Patitindi talaga. No, yung iba po sa inyo, alam ko wala pang life group. Yung taga West Side. Sino mga taga West Side? Ayan, mga taga West Side. Ayan. Secord. Taga South Side. Meron ba dito taga South Side? South Side, dalawa. Taga North Side. Yung side to side daw. Kapag wala pa po kayong life group, magsabi po kayo. Magsabi po kayo at meron pong tambadi na leader na mag-aalaga sa inyo. Ang mga leaders po natin handang-handa ng mag-alaga. Amen? Gusto ko lamang i-recognize po ang mga leaders. Baka hindi niyo pa kilala. This is the time na i-recognize ko ang ating pong mga leaders and pastors. Invite ko po sa inyo ang ating pastor. Si Pastor Jason po, dito po sa unahan. Yan. Sige po, Pastor Jason. Si Pastor Teddy po. Punta po kayo dito sa unahan, si Pastor Rap, Pastor Elisa.
Para po makilala po kayo. Baka po at tagal nyo na dito, na-attend na kayo, hindi nyo pala kilala ang ating pastors. Sige po. Tumaba. Ayan. Lapit po kayo dito. Ayan. Ito po ang ating mga pastors. Patakpakan natin si Lord sa buhay po natin mga pastors. Ayan po. Si Pastor Teddy po ang ating prayer pastor. Ano po? Prayer pastor. Siya po'y busy lamang sa work. Pero yan po'y prayer pastor. Si Pastor Jason po, siya po ang leader natin sa men's. Ang kasama niya po sa men's, mamaya ipapakilala ko. So, kapag ka po gusto nyong sumali sa men's group, kay Pastor Jason po kayo lalapit. Ano po? Sa kanya po kayo lalapit. Si Pastor Elisa po, ang ating pong leader sa women's. Ano po, this 2025, marami po tayong programa na gagawin sa women's. At si Pastor Elisa po, ang leader ng women's. Under niya po ang ushering ministry, ang tawag dito, coordinating team, at yung pag-aayos. Ang tawag dito, Pastor Elisa? Yung yung meron tayong appreciation night. Appreciation night. Taga-ayos nga. Okay. So, sila po ang tagapangasiwa in Tagalog. Ushering. Okay. So, if you want na maging part ng ushering ministry, punta kayo kay Pastor Elisa. Ano po? Huwag po kayong mahiya. Huwag po kayong mahiya. Meron na ba kayong ministry dito? Punta po kayo ha. Mga kababaihan. Mga kababaihan, nandiyan ba kayo? Ayan. Si Pastora po, ano agang iyong ano? Ay, hindi ko. Si Pastora po talaga ay worship pastor. Ano po? Siya po ang worship pastor sa music. At under po niya, kasama po niya doon si Sister Leia at si Brother Noki. Magkakatulong po silang tatlo doon. Okay? Sa mga worship team at gustong pumasok sa pag-worship, pagkanta, pagtugtog, punta po kayo kay Pastor Rap. Amen? Sino po dito? Ngayon lang nalaman yan. Okay, makakaupo na po kayo. Ngayon, itatawagin ko naman natin po mga leaders na iba pa. Sa ating pong couples ministry, si Brother Rad at si Sister LJ, punta po kayo dito sa unahan. Yan. Couples ministry. Ayan. Para naman makilala ninyo. Baka naman di nyo kilala. Sila po ang ating head. Ano po? Head sa couples ministry. At sa ating pong men, si Brother Ariel. Brother Ariel, punta po kayo dito. Ayan. Brother Ariel, sa mga youth at young pro, si Sister Jean, Brother Bert, punta po kayo dito. Ayan, punta po kayo dito. Si Cassandra po, punta po dito. At si Sister Sarah. So sila po yung nakikita nyo na naglilista ng inyong mga name. So sila po ay ang inyong ministry? Follow-up and Consolidation Ministry. So sa welcoming, silang dalawa. Okay? Kaya kapag ka meron kayong mga bago na dinala or kapag papasok kayo dyan, huwag po kayong lalagpas sa dalawang ito. Nililista po nito ang inyong pangalan at number at birthday. Ano po? Sa ating pong media, si Sister Bell. Ayan naman. Yan po ang ating sa transportation, si Ninong Unad. Ayan. Ninong Unad, transportation. Kapag ka magpapasundo kayo, mag-chat lang po kayo. Physical arrangement, si Brother Steve. Halika. Dito ka, Brother Steve. Ayan. Praise God. Palakpan natin si Lord sa buhay nila. Come on, lapit kayo. Yan po ang ating ministry heads. Ano po?
Huwag niyong kakalimutan itong mga mukhang ito, ha? Huwag niyo pong kakalimutan. Madali daw tanda. Okay, makakaupo na kayo. Praise God. Praise God. Siyempre, gusto ko rin i-recognize yung mga life group leaders. Life group leaders, Sister Elmi, yan. Ninang Ana. Yan, punta dito na Ninang Ana. Ay, itong dalawa, mag-asawa uli. Kayong dalawa. Si Micah at si Sweng. Si Pastor Alisa, sama na rin. Yan po ang ating mga life group leaders. Okay. Ngayon po, sige, pasok. Punta po kayo dito. Ngayon po kasi, what we are doing is, we are building new life group leaders. Ang iba po sa inyo is, we want na makadaan po sa process. At magsisimula po yun sa MGR. This April, wag kayong mawawala sa MGR. Ha? Wag po kayong mawawala. Wag nyo palagpasin yung MGR natin. Mag-off na agad kayo, magbakasyon na agad kayo doon sa MGR natin dahil may matindi pong gagawin si Lord doon. Amen. Sige po, palakpakan natin si Lord sa life nila. April 18, 19, 20. 18, 19, 20. Okay, wag po nating kakalimutan yon. MGR, April 18, 19, 20. Bakit ko ito sinasabi? Dahil ilang months pa? I think 2 months pa. 2 months pa bago mag-MGR. Magpa-book na tayo ng off doon. Amen? Excited pa tayo? Okay, sige po, lahat po tayo tumayo right now. Amen, amen. Ngayon, nakilala din po natin ang ating mga pastors. Ang ating pong elders, nakalimutan ko. Siyempre, Sister Dem at si Pastor Alisa, ang ating pong elders. At si Brother Don, siya po ay pumunta ng Pilipinas ngayon. Or papunta pa lamang. Praise God. Can we just give God the best clap of praise? Amen. Hindi ko man nabanggit lahat, but I really appreciate every leaders and pastors and elders of this church. Alam niyo po, lahat po, maging ang bawat isa sa atin dito, we are all blessing. We are all blessed. You know what? Ang purpose ni Lord, kaya binalas ka. Ang purpose ni Lord, kaya nakareceive ka at naranasan mo ang unconditional love ni Lord para maging pagpapala sa maraming tao. Amen? So our assignment this week is to share the love of God. Share Jesus Christ. Amen? Amen? And right now, can we just pray together? Hallelujah. Hallelujah. Father God, we come to you and we thank you, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong unconditional love. We thank you for your unconditional love that you always give to us. Lord, marami pong salamat, Panginoon. We are very blessed because of what you did, Jesus Christ, on the cross 2,000 years ago. Lord, hindi yun mababaliwala. Lord, marami pong salamat, Panginoon. Even though we fail many times, your love is still faithful. Ang pag-ibig mo ay palagi namin kasama. Patuloy kaming aangat, Panginoon. And Lord, at this moment, we come to you. We come to you. Search our hearts, O God. Right now, kapatid, kausapin mo si Lord. Just talk to God right now. Just talk to God right now. It's time to thank Him for His faithfulness to you, for His unconditional love. Come on, pasalamatan mo si Lord. Lord, marami pong salamat. Marami pong salamat, Panginoon.
Or maybe this is the time that you need to repent for the things that God is telling you to give it. Give it up. There are some things that God wants you to surrender to Him, and it's about time to surrender it to God. Yes, oh God. Come on, surrender it to God. Surrender it to God. Hallelujah. Surrender it to God. Or maybe there's a grudge, hatred. It's time to forgive. Lord, I pray that your unconditional love will overflow in this place. Let your unconditional love overflow in this place, oh God. Oh, we welcome you, Holy Spirit. Have your way. Have your way. Have your way. Come on, continue to talk to God. Continue to talk to Him. Surrender your life. At mangako ka sa Panginoon, Lord, starting today, Panginoon, use me for your glory. Lord, starting today, our God is here. Maybe you are the person you have lots of worries, lots of fears in your heart. Madami kang kinatatakutan. Madami kang kinawawarihan. Surrender it to God. Surrender it to Him. Give your burdens to God. Give your burdens to Jesus, because our God is here and He will fill you. He will fill you. Lord, I pray, I request, Holy Spirit, that you will fill each and every person here in Jesus' name. In Jesus' name. We welcome you. We welcome you. Let your unconditional love overflow. Let your unconditional love overflow in this place. Come on. Come on. Pour out your heart to God. Come on. And I lift my voice. Oh, we welcome you, Jesus. To worship you, oh my soul. While singing this song, continue to talk to God. Come on. Patuloy mong kausapin ng Diyos. Come on. Lord, here I am. Here we are, oh God.
let it be. Father God, we come to you. And Lord, marami pong salamat sa iyong unconditional love na patuloy mong pinaparana sa bawat isa sa amin. Every day, your love is new. Lord, I pray, Panginoon, continue to reveal yourself to us. Samahan mo kami, Panginoon, throughout this coming week. Lord, ma-share namin din ang pag-ibig na pina-experience mo sa amin sa iba. Salamat, O God. I dedicate to you, these people. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Can we give God the best clap?